Bagong lahat, luma muna. So habang nasa Summer League at nasa 2 buwan pa bago mag-umpisa yung training camp ng NBA, si Lauri Markkanen at yung trade ang inaasahan sa kanya ngayon. Golden State pa rin ang gustong team na kumuha sa kanya. Nakaantabay doon si Andrew Wiggins bilang kapalit. Nasa waiting period pa ang mga team para kay Markkanen kung ibibigay ng Utah Jazz. Dahil sa isang report, may team na nag-offer na hindi naman binanggit kung sino ng 3 first round pick para makuha siya. Ito kasi yung bilang ng picks na hinihingi ng Jazz. Ang Golden State hanggang 2 yung kaya nilang ibigay kaya napapaisip pa kung itutuloy. May 3 teams na kayang magbigay din ng 3 first round pick para kay Markkanen. Yung isa San Antonio, kinukonek din siya via trade. Yung ikalawa, Houston Rockets dahil nabawi na nila yung mga draft picks nila dating pinamigay kay James Harden. Kung 3 picks naman ang kailangan makuha na hindi mamumroblema yung team at hindi rin sila magkakaproblema sa mga susunod na taon ay OKC Thunder. Marami pa naman mga picks yung OKC na halos pinamimigay na nga nila sa ibang team kapag NBA draft mismo. Mostly doon yung Knicks nung nakaraan. Base sa report, hindi kailangan ng OKC si Markkanen dahil meron nga silang mga inaalaga ang player doon at hindi nila ibibigay din sa trade. Kumbaga nakasetup na kasi yung OKC, dati pa nagsisi sila nung nag-trade kay Gordon Hayward. Ang Golden State mag-iintay din kung willing bitawan ng Jazz sa mas mababang presyo si Markkanen. Yun nga lang, based din sa report, ayaw kasi ni Markkanen umalis ng Utah Jazz. Merong na lang kasing hanggang August 6 or August 7 bago ma-trade si Markkanen dahil eligible na siya sa contract extension ng panahon na yon. Kapag pumirma siya, hindi na siya ma-trade. Halos 1 buwan pa yan para sa mga teams. At yung iba naman, ready din namang i-extend ang contract ni Markkanen kung ma-trade siya. Kaya lalong tumitindi yung mga trade rumors kay Markkanen habang papalapit yung deadline ng contract extension niya sa Utah Jazz. Yung isang common pa nangyayari ngayon sa free agency, merong mga teams na ayaw makipag-trade sa karival na team. Karamihan din na nangyayari cross-conference. Yung Sacramento Kings after makuha si DeMar DeRozan, gusto rin makipag-trade sa Jazz para kay Markkanen or kaya sa Wizards para kay Kyle Kuzma. Nasa trade discussion ngayon ang Sacramento at Utah Jazz. Ang Kings meron draft picks until 2030. Hindi ko lang alam kung may mundo pa nun. Pero tig isang first round pick lang sila kada taon. Si Markkanen, first option na player. Nangyari na sa kanya dati sa Cavs at sa Bulls na nasa third option siya. Hindi siya masyado nakapag-deliver nun. Pero nung dumating sa Utah Jazz bilang first option or second option, dun siya naging all-star level. Si Klay Thompson naman, official nang pinakilala ng Dallas Mavericks bilang member nila. Official date kasi ngayon ang pagpirma ng mga player. Nag-practice agad si Klay Thompson para sa Dallas. Para nakakapanibago na magiging iba na ang jersey nitong si Klay. Base pa sa kanya, hindi naman siya yung unang player na gumawa na umalis ng kanyang team or nakipag-break sa isang team. Si Kyrie ang isa sa mga dahilan kung bakit siya lumipat ng Dallas. After kasi ng report na nasa Mavericks na siya, nag-message agad sa kanya itong si Kyrie. Meron silang mutual agreement or mutual connection pala. So magkasama sila sa isang brand at yung sinabi dati ni Klay sa buong karir niya, yung isang pinagsisisihan niya doon, yung 2016 na nakipag-switch siya kay Steph para bantayan si Kyrie. Dagdag pa niya, wag na wag pa rin siyang iiwan na open kasi gusto niyang buhayin niya ulit yung kanyang karir. Ang Greece naman nakapasok na sa Olympics since 2008. Kaya naging emotional nun si Giannis dahil ito yung unang magiging game niya sa Olympics after nilang talunin yung Croatia. Nasa Group A sila, kasama nila doon ang Spain, Canada at Australia. Sayang nga lang para kay Thanasis dahil dapat siya ang kasama sa lineup ng Greece. Ang ipinalit sa kanya kapatid niya, si Kostas. Si Thanasis nagkaroon kasi ng Achilles injury nung garbage time versus Pacers sa first round. Pero ang sinabi talaga doon na injured si Thanasis habang nasa workout. Prior sa injury niya, dapat maglalaro siya sa Olympic qualifying game. Kaso nga lang naoperahan yung paa niya na nagkaroon ng injury. Big moment sana yon sa dalawang magkapatid dahil sinabi din dati ni Thanasis, Team USA lang ang gumagawa na nag-i-skip ng non-Olympic tournament. Isa pa, ito rin kasi yung kulang kay Thanasis kasi nga nagkaroon siya ng championship, nagkaroon ng kontrata sa NBA, tapos kung makakapasok pa siya sa Olympics, buo na yung karir niya. Kaso nga lang, hindi mangyayari.